Trangherang babae. Kaya tumayo siya at sinubukang iuuwi sila. Ngunit nakita niya ang malulungkot na tingin ng mga bata. At naalala niya ang sariling kambal. Na halos kasing edad din nila. Hindi na nakatiis ang babae. Kaya siya na mismo ang nagmungkahi ng kasal sa CEO. Sa simula, wala talagang balak ang CEO na humanap ng ina para sa kambal. Ngunit naisip niyang dahil sa matagal na pagkawala ng kalinga ng ina. Parang papunta na sila sa bingit ng pagiging sobrang mahiyain. Kaya upang punan ng pagkukulang na iyon ng maraming taon, pumayag din ang CEO na pakasalan ng babae. At nagkasundo silang bukas sa Civil Affairs Bureau ay hindi pwedeng mamis ang isa't isa. Pero may concern ng presidente. Nag-aalala na ang mga babae ay naaakit sa akin. Pera kasal sa sarili. Kaya tinalakay ko ito sa dalawang cute na sanggol. Pansamantalang itinatago ang kanyang pagkakakilanlan bilang pinakamayamang tao. Tingnan kung ano ang katulad ng kabilang partido. Sa susunod na araw, dumating ang dalawa sa Civil Affairs Bureau para irehistro ang kanilang kasal ayon sa nakatakda. Kapag tinanong ng isang babae ang presidente kung ano ang kanyang ikinabubuhay, nagsinungaling ang presidente, "Driver lang po ako na may monthly salary na 2,500. Akala ko tatalikod na ang babae at tatakbo palayo pagkarinig nito. Pero hindi ko akalain na hindi lang pala niya ito nagustuhan. Plano ko pang ang magtrabaho ng husto sa hinaharap. Pagpalaki ng dalawang anak, lihim na natuwa ang Pangulo nang marinig niya ito. Sa tingin ko ang mga babae ay hindi walang kabuluhan na manghuhukay ng pera." Sa oras na ito, tinawag ng ospital ang babae para sa isang emergency. Ang isang pasyente ay nangangailangan ng emergency na operasyon kaagad. Kaya nagmamadaling iniwan sa kanya ng dalaga ang contact information nito. Nagmadali akong pumunta sa ospital. Hindi. Ang ulo ng pamilya Jiang. Ang pinakamayamang tao sa Jinhai. Para sa dalawang bata, nagpakasal ka sa isang kakaibang babae. Hindi ba ito ang tinatawag mong pinakapakitang tao na ina? At nakikita kong medyo malapit sa kanya ang dalawang bata. Pinsala. Kung hindi kita pinilit na uminom 5 years ago, hindi ka madroga at magiging ama. Ngayon, para sa kapakanan ng bata, kinaladkad ko ang sarili ko dito. Natapos ang operasyon ng babae sa kabila. Kinuha ko ang phone ko at nag-message sa president. Hayaang dalhin niya ang mga sanggol sa pamimili bukas. Sa oras na ito, nag-isip ang Pangulong nakatanggap ng mensahe. Sa wakas ay hindi na nakayanan ng babae. Malapit nang magpakita ang buntot ng fox. Para makita kung anong trick ang gagawin niya. Pumayag siya sa hiling ng babae nang walang pag-aalinlangan. Kaya sa ikalawang araw, dinala ng Pangulo ang sanggol sa mall gaya ng ipinangako. Ngunit nang makita niya ang babaeng naghihintay sa pintuan ng tindahan ng ginto. Noong gusto kong patunayan ang kanyang pagkatao bilang isang gold digger. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating ang babae sa pagkakataong ito. Bumili ako ng mga regalo para sa dalawang bata. Nakakakita ng babaeng bukas palad na kumukuha ng isang taong sweldo.